Una sa lahat, sa pool sa video, ang paglamon ng lupa sa gitna ng soccer field na yan. Lumikha ito ng 100 talampakang sinkhole. Ang buong detalye kaugnay na balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Mayor Alice Go, hindi raw basta-basta ipapadeport agad pabalik ng China sa kabila ng unay pagsisinungaling sa kanyang pagkatao. Dapat daw munang makulong dito sa Pilipinas. mungkahing magsanib puwersa ang mga kakamping at ang Marcos administration, tinabla ni Senator Risa Hontiveros. Habang si Cebu Governor Gwen Garcia naghayag ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sabay ibinida ang aniyay extraordinary unity. Lalaking dinukot at higit 3 dekadang namuhay ng isang kahig, isang tuka. Anak pala ng milyonaryo. Panoorin ang kanilang reunion. Fried chicken sa San Mateo Rizal, anong kakaiba at bakit binabalik-balikan? Maki-ride tayo dyan. At bini ng bighani sa unang gabi ng kanilang concert. Habang ang mga sikat na K-pop idol may kanya-kanyang comeback. Ikulong at panagutin dito sa Pilipinas bago ipa-deport sa China. Ganyan daw dapat ang sapitin ni Bamban Mayor Alice Go ayon kay Senator Risa Hontiveros. Patong-patong na reklamo ang posibleng isampas sa mayora at pinaplansya na rin ang pagkansela sa kanyang birth certificate. Ang tanong ng ilan, nasaan na si Mayor Go? Narito ang aking report. Tila papunta pa lang daw sa exciting part ang kwento ng pagkatao ni Mayor Alice Go. Ngayong napatunayang siya rin ang Chinese na si Go Waping. This revelation is not the end. So Guo Huaping, sooner than later, we will uncover the rest of your deceptions. Patong-patong na reklamo ang posibleng harapin ng suspendidong alkalde. Una na nga ang inihaing qualified human trafficking dahil sa nadiskubring connection daw ng alkalde sa mga iligal na aktibidad sa niraid na Pogo Hub sa kanyang lugar. Pinaplansya rin ang kanselasyon ng kanyang birth certificate at pwede rin kasuhan dahil sa identity theft. Matatandang ibinunyag ng Senado na may isa pang Alice Go ang nasa NBI database na ka-birthday at ka-probinsya pa ni Mayor Go. Hinala ng ilang senador, nagnakaw ng pagkakakilanlan ang alkalde para kalaunay makatakbo sa politika. Lalong tumibay ang alegasyong yan nang lumabas sa record ng Philippine Statistics Authority na walang birth certificate ang isa pang Alice Leal Go. Well, actually, nagulat din kami kasi but magkapareho siya ng child's full name, meaning first, middle, and last name, plus the date of birth. So, based on our records, meron lang kami isang record ng birth certificate, which is yung kay Mayor Alice Go. Dahil sa mga kasinungalingan ng alkalde, giit ni Hontiveros, dapat na siyang tanggalin sa pagka-mayor ng Bamban. Yan naman ngayon ang isinusulong ng co-warrant to case na inirekomenda na sa Office of the Solicitor General. Ayon kay Soljan Menardo Guevara, ihahain ang petisyon sa susunod na buwan. Mungkahin naman ni dating Justice Secretary Laila De Lima, pwedeng ipaaresto ng Bureau of Immigration si Mayor Go kahit walang arrest warrant dahil sa seryosong paglabag sa visa conditions. Pwede rin siyang ikulong sa immigration facility. Sa kabila ng sandamakmak na issue ni Mayor Go, ang tanong ng ilan, nasaan ang mayora? Ayon sa kanyang kampo, nasa Pilipinas pa rin naman. Matipid din ang kanilang sagot tungkol sa resulta ng fingerprint analysis. Allegation naman nila yun eh. Pagka magsampa sila sa case, sasagutin natin yun.
Sabi ni Hontiveros, hindi pwedeng ipa-deport si Go. Dapat muna niyang pagbayaran ang mga paglabag niya dito sa Pilipinas bago siya pauwiin sa China. Dapat ding dumalo sa susunod na Senate hearing si Go para sagutin ang mabibigat na paratang laban sa kanya. Sagot naman ng kampo ng alkalde, sisipot sila. Wanted ang big boss ng Porac Pogo Hub na posibleng konektado rin sa Pogo ng Bamban Tarlac. Kagabi, sinalakay ang resort na pinagtatagon umano ni Big Boss pero wala na siya roon. Ang nahanap, mga ebidensyang magdidiin daw kay Mayor Alice Go. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawit. Pwersang binuksan ng mga operatiba ang pintuan sa 5 villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Mabalacat, Pampanga kagabi. Kasama sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang kanilang target ang Chinese fugitive na si Wang Ziyang o kung tawagi si Big Boss. Yung yung pinaka-boss doon sa raided illegal Pogo Hub dito sa Bamban Tarlac at na-konektado din doon sa Porac Pogo Hub. Posibleng nasa Pilipinas pa raw si Wang at mabilis lang nakalilipat ng lugar dahil sa gamit niyang helicopter. Nadiskubre naman sa loob ng isa sa mga villa ang punit na immigration documents ng 2 Chinese na sina Lin Baoying at Zhang Ruijin. Nakasulat sa dokumento ang exit at entry permit ng dalawa. Sila ang mga sinasabing incorporator ni Bamban Mayor Alice Go sa Baofu Land Development. Lumabas sa investigasyon ng PAOK na sina Lin at Zhang ay pawang mga money launderer sa Singapore na nakakulong doon ngayon. Billions of dollars ang kinasangkutan nila. Actually, sabi nga sa mga reports, ito yung pinakamalaki na money laundering case sa Singapore ngayon na iniimbestigahan nila. May nakita ring billing statement si Zhang para sa Villa 716 na may pektsang October 2022. Posibleng nanirahan pa raw sa isa sa mga villa si Zhang bago mahuli sa Singapore. Hanggang nitong June 7 naman sa kanya pa rin nakapangalan ang naturang villa. Samantala na aresto sa isa sa mga villa ang dating police officer na si Arnel Balagtas. Siya ang hinihinalang security officer ni Go at pamilya ni Wang Ziyang. Sa kabuuan, 19 na dayuhan na karamihan ay mga Chinese ang dinala sa PAOK office para sa investigasyon. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang 19 na vault, baseball bat, metal at electric stick. Ang report kasi sa amin, doon daw nagtago yung ibang mga nakatakas dito sa niraid nating Pogo Hub sa Porac at sa Bamban Tarlac. Dahil sa mga dokumentong nakuha, lalong tumibay ang ebidensya ng PAOK na may kaugnayan nga si Mayor Go sa Pogo operations. Mas lumilinaw daw na totoong tao talaga ang mga nakalistang business partner ng alkalde. Depensa naman ang kampo ni Go. Hindi naman siya Pogo operator eh. Bakit pinipilit nila Pogo operator siya? Siya yung dating presidente may-ari ng lupa na kinatatayuan ng Baofu Development. Yung Baofu nagpapaupa yon ng mga facilities yan. Isa yan sa mga umupa yung Pogo. Binigyan ng Clark Development Corporation ang Fontana Leisure Park ng 24 na oras para ilabas ang listahan ng lahat ng mga nananatili sa villas nito sa nagdaan na 6 na buwan. Pinagpapaliwanag naman ng CDC ang pamunuan ng Fontana kung bakit hindi dapat kanselahin ang business registration nito matapos mahuli rito ang mga sangkot sa kalakaran ng iligal na pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Kasing init ng issue ng Pogo ang usapin ngayon sa politika. Tinabla ni Senator Risa Hontiveros ang mungkahing makipag-alyansa ang mga kakamping sa Administrasyong Marcos para labanan ang 3 Duterte na tatakbo sa Senado. Ang dahilan ng senadora, alamin sa aking report. Magkalaban sa politika noon, posible nga bang maging magkakampi ngayon? Ang pagsasama ng kakamping movement at ng Administrasyong Marcos sa 2025 elections pinalutang kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Para raw yan hadlangan ang pangarap ng 3 Duterteng kakandidato sa pagkasenador. Pero ngayon pa lang, tablado na kay Senator Risa Hontiveros ang mungkahi ni Trillanes. Bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. At the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. Git ni Hontiveros, bubuo ang oposisyon ng kanilang sariling senatorial lineup. Sa ngayon, nagpahayag ng suporta ang senadora sa pagtakbo ni Bam Aquino, Chel Jokno at Kiko Pangilinan.
Hinihintay din daw nila kung posible pa bang tumakbo sa pagkasenador sina dating Senadora Laila de Lima at dating Vice President Leni Robredo. Yan ay kahit nauna nang nagsabi si de Lima na wala siyang planong kumandidato ulit. Habang si Robredo naman, sinabing sarado na ang kanyang pinto sa pagkandidatong senador dahil magme-mayor siya ng Naga City. Aminado si Senator Hontiveros na kailangang magparami ang oposisyon. Pero kung hindi sa administrasyon, kanino pa ba sila pwedeng makipag-alyansa para makabuo ng solid opposition? Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aliado sa mga Duterte. Pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Sa bagong pahayag ni Trillanes, sinabi niyang naiintindihan niya ang senadora kung bakit ayaw nito sa mga Marcos. Kaya ititigil daw muna niya ang panawagan para pag-isahin ng oposisyon at administrasyon hanggat hindi sila ulit nagkakausap. Nagpahayag naman ng suporta si Cebu Governor Gwen Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakaasa raw ng isang extraordinary unity sa mga Cebuano. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din dyan ang 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu Governor Gwen Garcia. Sa kanyang talumpati, hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity, and yet somehow, we fail to achieve it. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBBM sa talumpati ng gobernadora, pero naging seryoso ang usapan nang muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos, lalo't isang vote-rich na probinsya ang Cebu. With a man who called for unity. Well, Mr. President, our delegates who just had a crash course on Philippine politics, may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. Noong nakaraang buwan lang, matatandaang nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora. Nang pagkakataon na niyang magsalita, pinuri ni PBBM ang mga achievement na anak ni Governor Garcia na si Tourism Secretary Cristina Frasco. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sa Davao City naman, nasunog ang 20 bahay sa Barangay 28C. Kita sa drone video kung paanong nilamon ng apoy ang mga bahay. Inabot ng 2 oras ang pag-apula sa apoy. Sugatan ang isang residente. 20 pamilya naman ang nawala ng bahay. Mahigit 1.3 million pesos ang halaga ng pinsala. Itinuturong dahilan ng sunog ang nag-overheat na charger ng cellphone. Samantala, may nadiskubre na namang sako ng shabu na palutang-lutang sa dagat na sakop ng Magsingal, Ilocos Sur. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Habang nangingisda kahapon sa dagat na sakop ng Magsingal, Ilocos Sur, natagpuan ng isang grupo ang isang kahina-hinalang sako. Dinala nila ito sa pulis. Nang buksan, tumambad ang mga malalaking plastic sachet ng shabu. Nasa 19 na kilo ang timbang yan. Hawak na ng PIDEA ang mga shabu at inaalam pa ang halaga ng mga ito.
Hindi itong unang beses na may nakitang palutang-lutang na droga sa dagat. Noong Lunes, higit 100 milyong pisong halaga ng shabu ang naispatan sa dagat ng San Juan, Ilocos Sur. Iniimbestigahan pa kung magkaugnay ang mga yan. Tungkol pa rin sa droga. Timbog sa buy-bust operation ang lalaking yan sa Barangay Payatas, Quezon City noong Miyerkules ng gabi. Nakuha sa kanya ang 117,000 pesos na halaga ng shabu. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang suspect dahil din sa illegal na droga. Nakalaya siya noong 2021 pero bumalik din sa illegal na gawain kaya balik kulungan ulit. Sa Taytay, Rizal naman, natsyempohan ng mga pulis ang 6 na lalaki naglalaro ng Caray Cruz kahit madaling araw. Nang mag-inspeksyon, nadiskubring hindi lang sugal ang inaatupag ng mga lalaki. Nakuhanan sila ng shabu na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso. Meron pang nakumpiskang baril. Itinanggi naman ng mga inarestong suspect na nagsusugal sila. Hindi rin daw sa kanila ang baril at droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, rider na nakikichismis sa hulihan sa EDSA busway na disgrasya. Mag-asawang milyonaryo, muling nakapiling ang kanilang anak na dinukot. 30 taon na ang nakararaan. At Korean superstar Kim So-yoon nasa bansa na para sa isang fan meet bukas. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakikichismis kasi kaya't na-aksidente ang isang rider sa EDSA. Ang pagmamarites ng biktima nagdulot ng pagbigat ng trapiko. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Dahil sa pakikiusyoso na aksidente kanina ang rider na yan sa kahabaan ng EDSA Ortigas southbound. Nagmamarites daw ang rider sa mga hinuhuling motorista dahil sa pagdaan sa busway. Nagbagal siya kaya nabangga ng kasunod na kotse. Tinulungan naman siya ng mga tauhan ng SAIC pero nagdulot yan ng pagbagal ng trapiko. Sa panghuhuli ng SAIC kanina, 16 na motorsiklo, isang government vehicle at 2 ambulansya ang natikitan dahil sa pagdaan sa busway. Kabilang ang ambulansyang ito na wala namang sakay na pasyente. Palusot ng driver, kahahatid lang daw niya sa pasyente sa Quezon City at pauwi na. Nakawangwang, naka-emergency blinkers at tila nag-e-eskorta naman ang 2 ambulansyang yan na nahuli rin sa EDSA busway kanina. Tinikitan sila. Dahilan ng mga driver, may hinahabol silang event sa isang mall sa Pasay. Pero pagkatapos niyan, pumasok ulit ang 2 sa busway at nagmadaling tumakas sa mga operatiba. Maghahain ng show cause order ang SAIC para pagpaliwanagin ang mga driver ng ambulansya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nawala na umano ng kontrol ang driver sa minamaneho niyang minibus sa Davao del Sur. Ang resulta, aksidenteng ikinamatay ng isang pasahero. Nagbabalik si Brian Basa. Sa pool sa videong yan kung paanong biglang tumagilid ang humaharurot na minibus sa Hagonoy, Davao del Sur noong Miyerkules. Nahulog pa ito papunta sa isang kapilya sa gilid ng kalsada. Tumaob ang minibus kaya pahirapan ang pag-rescue sa mga pasahero nito. Nasa 20 pasahero ang isa-isang inilabas mula sa minibus. Agad silang dinala sa ospital. Naiwan naman ang naipit na si Elma Etil, 62 anyos. Gumamit ng heavy equipment para maialis siya. Pero wala na siyang buhay dahil sa tindi ng pagkakaipit. Ayon sa mga pulis, galing sa Santa Maria, Davao Occidental ang bus at bumibiyahe papunta sana ng Digos City, Davao del Sur nang mangyari ang disgrasya. Bigla na lang umanong nawala ng kontrol ang driver habang nagmamaneho. Dahil sa oras na yon ay umuulan at masyadong madulas ang daan. Yun ang reason na nadisgrasya yung bus. Self-accident siya, may preno naman yung bus. Accident-prone area umano ang lugar
at sunod-sunod ang disgrasyang natatala rito. Inirereklamo rin ang daan dito dahil sobra raw madulas. Ilang beses na daw nilang idunulog sa DPWH yung problema ng road na masyadong madulas yung pagkagawa ng asphalt. Oo. Pero sa ngayon, ginagawa na daw ng DPWH para ma-repair yung road. Dinala sa presinto ang driver ng minibus pero pinalaya rin kalaunan matapos makipag-areglo sa mga biktima. Nakalabas na rin ng ospital ang lahat ng mga nasugatang pasahero. Nagpabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nabagsakan ng poste ng kuryente ang isang truck sa Baguio City. Ayon sa driver, huli na ng instrumento siya. Naipit ang driver at ang kanyang dalawang pahinante. Nakalabas naman sila pero kailangang dalhin sa ospital ang isang pahinante dahil sa pananakit ng likod. Dahil naman sa aksidente, nag-brownout silang lugar sa Baguio City at maging sa Tuba, Benguet. Nagdulot din ito ng pagbigat ng trapiko. Inaalam pa kung bakit bumagsak ang poste. Showbiz Tonight na tayo. Nandito na sa Pilipinas si Korean superstar Kim Soo-hyun. Umaga pa lang kanina nang lumipad na sila pa Manila base sa report ng Korean media. Para yan sa kanyang Eyes on You Fan Meet Tour bukas sa Smart Araneta Coliseum. Bumida si Soo-hyun sa hit K-dramas na Queen of Tears, It's Okay to Not Be Okay at My Love from the Star. Eto pa, nag-cast reveal na ang One Piece live action para sa mga bagong karakter sa Season 2. Nariyan si Scottish actor Callum Kerr bilang ang Marine Hunter na si Smoker, Julia Rewald as Tashigi, Rob Coletti as Wapol at Taikyo bilang si Dalton. Bibigyan buhay naman ni David Das Malchan si Master 3, Jazara Jocelyn as Miss Valentine at Cameron Johnson and Daniel Lasker as Mr. 5 and Mr. 9. Kasama rin ang wise man na si Crocus to be played by Game of Thrones star Clive Russell, Werner Coester as Dory at Brendan Murray as Broggy. Wala pang detalye kung kailan ilalabas ang Season 2. Eto pa, may pasilip na ang third season ng hit Korean apocalyptic series na Sweet Home. Showing na yan sa July 19 sa Netflix. 곧 만날 수 있을 거야. Diyan lang kayo mga kapatid at maichichika pa ako mamaya. Susunod, malaking sinkhole sumulpot sa gitna ng soccer field sa Amerika. Bloom, solve na solve sa unang gabi ng Biniverse concert. At BTS Jimin at Blackpink Lisa magkasabay na naglabas ng kani-kanilang comeback. Hindi rin nagpahuli dyan ang collab music video ng SB19 at ni Apple Diap. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lindol, malakas na ulan, baha at wildfire ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panoorin yan sa report na ito. Malalaking bitak sa pader ang iniwan ng magnitude 7 na lindol sa Arequipa region sa Peru. Sinundan pa yan ng 4 na aftershock. Sa lakas ng mga lindol, bumagsak ang ilang bahagi ng pader. Ayon sa Peru Ministry of Health, 8 ang sugatan. Kabilang ang isang pasahero ng bus na tinamaan ng malaking bato. Nagdulot din kasi ng landslide ang lindol kaya ilang kalsada ang hindi madaanan. Sa New Delhi, India naman, wasak na wasak ang kotseng yan matapos mabagsakan ang haligi ng bubong sa airport. Isa ang patay. Bago yan, nakunan pa ng video ang malakas na tagas ng ulan mula sa bubong.
Dahil dyan, halos 10 oras na delay ang ilang flight. Record-breaking ang ulan sa New Delhi at kitang-kita sa drone video ang lawak ng baha. Perwisyo yan sa mga commuter at motorista na sumuong sa baha makauwi lang sa kani-kanilang bahay. Nilamon naman ng apoy ang ilang bahagi ng Bear Mountain sa Fresno County sa California sa Amerika. Pati TV at radio transmitter na apektuhan. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang sumiklab ang apoy ng tamaan ng kidlatang bahagi ng bundok. Patuloy pa itong inaapula. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sumulpot naman ang isang malaking sinkhole sa gitna ng soccer field sa Illinois sa Amerika. Sa CCTV footage na ito, makikitang nilamon ng lupa ang isang poste ng ilaw sa gitna ng field. May lapad na 100 feet at lalim na 30 feet ang sinkhole. Maswerte namang walang tao sa soccer field na mangyari ang insidente. Ayon sa mga otoridad, may minahan sa ilalim nito na posibleng naging dahilan ng sinkhole. Kadalasang nabubuo ang sinkhole kapag nag-collapse sa mga bato sa ilalim ng lupa dahil sa pagdaloy ng tubig dito. Pangmalakasan ng mga comeback ngayon sa K-pop, si Blackpink Lisa, sexy rockstar ang atake, habang si BTS Jimin may hugot tungkol sa pagiging totoo sa iyong minamahal. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Sweet, happy, and in love. Ganyan ang atake ni BTS Jimin sa bago niyang music video na Smeraldo Garden Marching Band featuring ang rapper na si Loco. Inspired ito ng The Beatles album na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Base sa kanta, pagiging happy while being honest sa feelings. Sa iyong minamahal, ang hugot ni Jimin. Re-release single ito ng album niyang Muse na ilalabas naman sa July 19. Definitely the rock star of the year. Pasabog ang comeback ni Blackpink Lisa. Bombastic, bold, and fierce si Lisa sa music video na shoot pa sa Chinatown ng kanyang home country na Thailand. Tungkol ito sa pagkakaroon ng fame, power, at pagiging independent ni Lisa saan man siya magpunta. Attention 18! Inilabas na finally ang music video ng SB19 at ni Apple the App na ready. Sinutang ilang bahagi niyan sa isang luxurious cruise ship na swak sa party and chill na tema ng kanta. May more than 120,000 views na ito sa YouTube in just 13 hours. Slay! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. First night pa lang pero major success na agad ang unang Biniverse concert ng ating nation's girl group. Jam-pack ang New Frontier Theater ng Blooms na nakisabay pa sa pagkanta ng Bini. Siyempre, hindi mawawala sa performance ang hit song nilang Karera, Pantropiko at Salamin Salamin. Extra special din ang concert dahil may mga pa-solo performance ang members. Ngayon nga, nangunguna ang Biniverse concert sa trending list ng X. Magko-concert ulit sila bukas at sa linggo sa same venue. Abangan ang mala-teleseryeng reunion ng isang anak na dekadang naghirap sa buhay. Yun pala, milyonaryo ang kanyang mga tunay na magulang.
At sa ride tayo dyan, dayuhin ang kakaiba at budget-friendly na fried chicken sa San Mateo, Rizal. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mala teleserye ang kwento ng isang pamilya sa China. Dinukot at naghirap sa buhay ang isang lalaking 3 dekadang nawalay sa kanya mga magulang. Ang plot twist, ang mga magulang ng lalaki, mga milyonaryo pala. Ang buong kwento, alamin sa report na ito. Parang teleserye sa iyakan ng pagkikita ng mag-asawang milyonaryo at ng anak nilang lumaki sa hirap sa China. Ganun na lang ang pananabik dahil 33 years silang nagkawalay. Ayon sa mga otoridad, dinukot si Wayan Zhang ng isang doktor nang ipinanganak siya noong 1991 sa isang ospital sa Zhejiang Province. Dahil premature born si Zhang, madaling napaniwala ng doktor ang mga magulang na namatay umano ang kanilang anak. Pero ang totoo, ipinamigay ng doktor si Zhang sa magpartner na hirap magkaanak. Lumaki sa isang kahig isang tukang pamilya si Zhang. Ipinagkait sa kanyang buhay kapiling ang mga milyonaryo niyang magulang. Sa kabila niyan, lumaki naman siya ng maayos at nakaraos din sa kahirapan. Pero noong nakaraang taon, ipinagtapat ng kanyang adoptive mother na hindi nila tunay na anak si Zhang, kasunod ng pagpanaw ng kanyang ama-amahan. Natakot daw ang nanay-nanayan niya na kung sakaling pumanaw din siya ay tuluyang maulila si Zhang. Dito na isinailalim sa DNA test si Zhang at ang kanyang mga tunay na magulang at positibo ang naging resulta. Sa pag-uwi ni Zhang sa tunay niyang magulang, niregaluhan agad siya ng 1.2 Chinese yuan o katumbas ng mahigit 9 milyong piso. Wala pang detalye kung magsasampa sila ng kaso sa doktor na dumukot kay Zhang, gayon din sa nag-ampon sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hanggang saan aabot ang 100 pesos mo? Swak yan sa na-discover kong 2 kainan na nagsiserve ng kakaiba at masarap na fried chicken. Tara, ride tayo dyan! Isa sa paborito ng Pinoy, ang pritong manok. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit patok ang mga kainan kung saan bida ang jumbo size at Canto-style chicken. Dito nga sa San Mateo, Rizal, may isang kainan na binabalik-balikan dahil sa sikat nilang fried chicken. Bukod sa masarap at abot kaya, siguradong busog ka. Mala dinosaur ba naman daw ang isang order? So, naisip namin, ano ba yung pwede namin gawin sa manok na kakaiba in a way na, magugustuhan ng mga tao. So why not gawin natin yung mga flavored chicken? So naisip namin is yung leg quarter. Ilan po ba ang flavors na meron kayo? Ngayon po, we have 5. Dito sa Cagaya, we believe na everyone should have access to good food. Tamang-tama yung tamis at saka yung anghang ng sauce. At in fairness, kahit may sauce na siya, coated na siya ng sauce, ay may crunchiness pa rin yung balat ng chicken. Tama nga, may anghang siya, may kick siya. Actually, itong chicken nila, masarap. Kahit na plain lang, malaki yung mga pieces. Crunchy yung balat, tapos malasa. Ang laki pa ng chicken nila. Sa 99 pesos, sulit ka rito. Punta naman tayo sa isa pang dinadayo. Ang manuka na ito sa Maynila, nag-o-offer ng vegetarian Canto-style fried chicken. Sa isang araw estimated mga gano'ng kadaming manok ang naibebenta mo? More or less, ma'am, 250 po. At
Ano bang meron dito sa chicken mo at binabalik-balikan ng iyong mga customers? Yan pong ingredients na yan, ma'am, is originated po ng papa ko. So ako po, nagtrabaho po ako ng fast food industry ng 10 years. So pinagsama ko po yun, hindi ko po siya masyadong tinatakasan ng presyo. Gusto ko po titinda natin laging bago po. Ano natin? Crunch oil? Oh, crunchy. Oh. At juicy. Ayan. Parang hindi ko na kailangan ng sauce kasi sobrang linamnam na nung lasa. Ang unang tinitignan ko is yung lasa at pangalawa yung size. So sa dalawang qualifications po, dalawa na meet po ng store na ito. Dahil malaki yung chicken nila at malasa yung chicken nila. Sapat na para sa pamilya. Sa laki, sulit at sarap, talaga namang craving satisfied. Kaya mga kapatid, basta food trip, ride tayo dyan! Basta food trip, fried tayo dyan. Ride tayo. Fried tayo dyan. Pwede. Alam mo, Sayang. parang kami maniniwala sa'yo, wala ka namang patunay na masarap Nako, siya. eto na. So, kagad. Hindi ako dadagdag, kawawa naman si Johnny. Talagang Pero nga, Johnny, dapat nagdala. Huwag na si Mian, ako na lang. Sige. Ay, naku. Ay, alam nyo na. Sige, next week. Ayan. Pero binulong na sa amin ni Johnny ano yung kalasang Para fried ka, chicken. yes. Natakam tuloy. Nagutom tuloy ako. Parang dadaan. Si Sir Ed ayaw talaga maniwala eh. Papatikim ko sa'yo, sir, kung gaano kasarap yung Sabi fried nga chicken ni niya. Louis Beltran, show, don't tell. Okay. Noted. Journalism yan. Rule of Anong kolehiyo journalism. yun? Show me, don't Ang tell. imaong si Louis Beltran. Oh, yan. Yan po ang 45 minutes ng pag-imay sa Malagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.